nagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. First Samuel, para po sa salita ng Diyos, First Samuel, chapter 1, verses 1 to 7, at talon tayo ng 10 hanggang 17. Meron pong isang 6 na taong gulang na batang lalaki ang umiiyak at galit na pumasok sa kanilang bahay. Dahil ang kanilang kapitbahay na batang lalaki rin, na si Jared, ay masama ang ugali. Sabi ng tatay niya, nagsumbong kasi yung kanyang anak, sabi ng tatay, hayaan mo na lang, patawarin mo pa rin siya. Dahil mahal ng Diyos si Jared, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya kung mahal ng Diyos si Jared sa kabila ng kanyang mga maling ginawa, dapat mo ring patawarin at mahalin si Jared. Tumingin yung bata sa kanyang tatay at nagsabi, pero pa, hindi naman kasi kapitbahay ng Diyos si Jared. Amen? I mean, joke po yun. Amen? Para bang ang isip ng bata, tignan natin kung kaya pang mahalin ng Diyos yung Jared na yun kapag magkapitbahay na sila. Amen? Ang akin pong ipapangarap ngayong gabi ay patungkol sa tao. Amen? Daanan po natin ito. Pakikitungo natin sa ibang tao at pakikitungo sa atin ng ibang tao. Amen? Tulungan at samahan tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Ito po ang ating main text, 1 Samuel chapter 1, verses 1 to 7 at 10 hanggang 17. May isang lalaking taga Ramataim, Zopim, sa lupaing maburol ng Ephraim. Ang pangalan ay Elkanah, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Tohu, na anak ni Zuf, na Ephraimita. Siya may 2 asawa. Ang pangalan ng isa ay Ana at ang isa pa ay Penina. Si Penina ay may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. Ang lalaking ito ay pumupunta taon-taon mula sa kanyang lungsod upang sumamba at magandog sa Panginoon ng mga hukbo sa Shilo. Na doon ang 2 anak ni Eli na sina Hofni at Pineas ay mga pari ng Panginoon. Kapag dumarating ang araw na si Elkanah ay nag-aandog, kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina na kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si Ana ay binibigyan niya ng dobling bahagi sapagkat minamahal niya si Ana. Kahit na sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata, siya ay labis na ginagalit ng kanyang kaagaw upang inisin siya, sapagkat sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Gayon ang nangyayari taon-taon na tuwing pupunta siya sa bahay ng Panginoon ay ginagalit niya si Ana. Kaya si Ana ay tumangis at ayaw kumain. Verse 10, si Ana ay labis na nabagabag at nanalangin sa Panginoon. Siya ay gumawa ng ganitong panata, O Panginoon, ng mga hukbo kung tunay na yung titingnan ng pagdurusa ng iyong lingkod at aalalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Habang siya'y patuloy sa pananalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibiga. Si Ana ay tahimik na nananalangin, tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo ang iyong alak. Ngunit sumagot si Ana, hindi, Panginoon ko. Ako'y isang babaeng lubhang naguguluhan. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Huwag mong ituloy na babaeng hamak ang iyong lingkod sapagkat ako'y nagsasalita mula sa aking malaking pagkabalisa at pagkayamot. Nang magkagayon, sumagot si Eli at sinabi, humayo kang payapa at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang kahilingan na idinulog mo sa Kanya. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat ngayong gabi sa bilang ng mga mananampalataya. Ikaw ang mataas, Panginoon, samahan at pangunahan mo ang pangangaral ng iyong salita, ang iyong anointing, Panginoon, sa preaching na ito, Panginoon. Touch every life, speak to every heart, Panginoon Diyos. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, on how to deal, Panginoon Diyos, with different people, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Daanan po natin ito, mga ngaral ko, problems with people. Problems with people. Amen. Ang mga problema sa mga tao. Amen. Una po natin pag-usapan, problems with people.
Sa ating pong binasa na kwento sa Bible, ay merong isang babae na ang pangalan ay Hana. Sa English, Hana. Sa Tagalog, Ana. Ang kanyang buhay ay hindi po nalalayo sa atin. Ang tinutukoy ko ay yung kanyang relationship. Amen? We live in relationships. Can you say amen? Tayo po ay nabubuhay sa mga relasyon. Ibig sabihin, tayo po ay konektado sa ibang tao. Pamilya, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kaklase, maging kapatid mo sa Panginoon. Amen? Katulad ni Hana, siya ay may asawa, si Elkanah, may kahati, kaagaw, sabi kasi dun sa salin, kaagaw, karibal, si Penina, at meron pang isang sumulpot na pangalan, si Eli, na saserdote doon sa templo na kanilang pinupuntahan. Amen? Itong si Hana, mga kapatid, ay, sabi ko nga sa inyo, ay merong asawa, si Elkanah, at itong si Elkanah ay nagkaroon ng isa pang asawa, si Penina. Amen? Daanan ko lang po ito, marami na sa isip nyo kanina, nung lumabas yung si Elkanah, ay merong dalawang asawa. O pastor, nasa Bible, pwedeng dalawa ang asawa. Hindi. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Sa tuwing kayo ay makakabasa ng pag-aasawa sa Bible ng higit sa isa, asahan nyo, yun ay magulo. Nakita niyo ba yung sitwasyon nila? Sabi ko, sa tuwing makakabasa kayo ng Bible, amen, ang pag-aasawa na higit sa isa, asahan nyo, yun ay magulo. Amen. Meron pang isang kwento kung kilala nyo si Jacob, si Jacob. Amen. Di ba? Higit din sa isang asawa niya. Yung dalawang magkapatid, inasawa. Amen. Di naman niya talaga sinasadya yun. Di ba? Yung bunsong anak talaga yung gusto niya, si Rachel. Pero ibinigay sa kanya si Leah. Pero kapag binasa niyo yung kwento, ang gulo. Yung magkapatid, di ba? Amen? Dahil wala pong matinong asawa na gugustuhin na meron siyang kahati o karibal sa kanyang asawa. Amen po ba? Amen. Isipin nyo na lang ito, mga kapatid. Isang asawa pa lang, namumroblema ka na. Dadalawahin mo pa. Dadagdagan mo pa. Amen po ba? Amen? Kaya huwag munang tangkain. Amen? Ang iyong asawa ay sapat na. O, di ba? Wala naging may issue. Amen? Kaya, dito talaga sa church, nagkakaalaman talaga. Amen? Ang sabi ko, ang iyong asawa ay sapat na. Amen? Praise God. Kung ayaw mo, wala ka nang magagawa. Amen? Ngayon balik tayo kay Hana. Ano ang pinapakita sa atin ng kwento ni Hana? Siya ay napapalibutan ng mga tao. At dahil siya ay napapalibutan ng mga tao, siya ay nagkakaproblema sa mga tao. Ito po yung first point, mga kapatid. Problem with people. Tandaan niyo po ito, mga kapatid, nakalagay sa inyong harapan. Wherever there are people, there will be problems. Amen? Amen? Kaya alam niyo, mga kapatid, ang problema pa lang ay hindi lang problema sa pera, hindi lang ang problema sa kalusugan, amen, kundi pati ang tao pala ay problema. Mga kapatid, tatandaan niyo yun. Isa sa mga hatid ng tao sa ating problema. Amen? Hallelujah. Matanong ko lang ngayong gabi. Meron bang tao na kinainisan mo? O baka hanggang ngayon ay kinaiinisan mo? Amen? Sa maniwala ka o hindi, sa ayaw at sa gusto mo, merong mga tao na maiinis at maiirita ka. Amen? Kahit hindi mo aminin ngayong gabi. Amen. Kaya nga baka umaten ka ngayon. Para hindi mo muna siya makita. Yung tipo kapag nakikita mo siya, nasisira ang araw mo. Amen. At yung tipo kapag nakikita ka niya, nasisira ang araw niya. Para patas.
Amen? Kung nagtatanong ka kung bakit ganoon, kapatid, simple lang po ang sagot. Dahil ang tao ay makasalanan. Ano ba yung ibig sabihin ng tao ay makasalanan? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, na ang tao ay makasalanan, ibig sabihin, mas madali sa tao sa atin na gumawa ng mali at masama. Amen? Tingnan niyo ang sabi sa Romans chapter 7, verses 18 at 19. Alam ko walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Meron tayong tinatawag na sinful nature. Bawat isa sa atin, merong kalikasang makasalanan. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Sino sa inyo nakakaranas ng ganun paminsan? Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Amen, mga kapatid. Sinasabi ng taong ito, likas sa tao ang gumawa ng masama. Tignan mo na lang ang bata habang lumalaki. Sigurado ako, sino pong magulang ngayong gabi? Gusto ko makita ng kapatid. Sigurado ako, magulang, hindi ka nagturo ng mali at masama sa iyong anak. Pero, dumating ang araw na bigla ka na lang niyang sasagutin ng pasigaw. Tama si pastor o tama si pastor? Pero hindi mo siya tinuturuan na sumagot. Amen po ba? At habang mga tatay, mga nanay, pakinggan nyo ito. Habang lumalaki ang iyong anak, asahan mo, maglilihim yan sa niya. Tama ulit si pastor o tama si pastor? Pero hindi mo siya tinuturuan maglihim at magsinungaling. Diba? Walang matinong magulang na magtuturo ng mali at masama sa kanyang anak. Pero magugulat ka isang araw, ginagawa na niya. Bakit ganon? Tayo ay merong kalikasang makasalanan. Amen? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa ayaw at sa gusto mo, amen, matidismaya ka sa tao. People will disappoint you. Amen? People will reject you. People will hurt you. People will offend you. People will violate you. Can you say amen? I believe, mga kapatid, wala ni isa dito, mga kapatid, ang hindi pa nakakaranas na ikaw ay mainis, mairita, madismaya sa ibang tao. Amen? Meron silang dapat sabihin sa'yo na hindi nila sasabihin. Meron silang dapat gawin sa'yo na hindi nila gagawin. At kung ano yung hindi dapat sabihin, yun ang sinasabi nila sa'yo. Kung ano yung hindi dapat gawin, yun ang gagawin nila sa'yo. Amen? Nangyari na ba sa'yo, kapatid ko sa Panginoon, yung meron kang tinulungan, pero sa halip na magpasalamat, siniraan ka pa sa ibang tao. I am speaking truthfully tonight. Di ba nakakainis? Amen. Pero nais kong malaman mo, kapatid ko sa Panginoon, may mga tao talagang ganon. At hindi na po yun maiiwasan. Ito po na, at hindi na yun maiiwasan. Amen. Alam nyo, kahit nga ang Panginoong Jesus, amen, ay hindi nakaligtas sa mga tao. Diba? Naparito siya, bumaba sa lupa, at nakisalamuha sa mga tao. Amen? Tingnan niyo sabi sa Matthew 27, 21 at 22. Kaya nagtanong ulit si Pilato sa mga tao, sino sa dalawa ang gusto niyong palayain ko? Sumigaw sila, si Barabas. Nagtanong pa ulit si Pilato, ano ngayon ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Mesiyas? Sumagot ang mga tao,
Ipako siya sa krus. Anong sabi mga kapatid? Amen. Nagtanong si Pilato sa mga tao. Alam niyo mga kapatid, yung mga tao na yan yung mga tao, amen, na nakinabang, pinagpala sa pagtuturo, pakikinig sa pangangaral ng ating Panginoon. Yan yung mga tao na pinagaling ng ating Panginoon. Yan yung mga tao na pinakain ng ating Panginoon. Pero sa tagpong ito, mga kapatid, ang gusto nilang gawin sa Panginoong Hesus, ipako siya sa krus. Katunayan, dalawa pa sa kanyang 12 alagad. Una si Pedro, amen, ikinaila siya. Not once, not twice, but thrice. Sabi kay Pedro, di ba kasama mo yun? Sabi ni Pedro, sino? Yun? Oh, hindi Hindi. Kamukha ko lang yun. Tatlong beses ikinaila niya ang Panginoon. Di ba? At ang ikalawa, si Judas. Ipinagpili niya ang ating Panginoon. Alam niyo yung kwento, di ba? Pero ngayon mga kapatid, pag sinabing 12 alagad ng ating Panginoon, yun yung mga taong malalapit sa ating Panginoon. Nakasama niya for 3 years. Pero hindi nakaligtas ang ating Panginoon sa problema sa mga tao. Ikinaila at ibinenta siya. Amen? At kung ginawa yun ng mga tao sa Panginoon, hindi tayo exempted. Pwede rin tayong gawan ng masama ng tao. Amen po ba? Balikan po natin si Hana. Ano yung naging problema dito ni Hana sa mga tao? Hindi ko ilista lahat. Amen? Sapagkat marami. Amen? Ang titignan lang natin ay doon out of context kung anong nangyari kay Hana na naging issue, naging problema niya. Amen? Sa mga tao. Una mga kapatid, people will have what you don't have. People will have what you don't have. Ang mga tao ay meron ng wala ka. At malimit pa mga kapatid, kung ano yung meron sila, yun ang gustong-gusto mo. Pero wala ka. Amen? Si Penina na kanyang karibal ay merong mga anak, samantalang si Hana ay walang anak. Amen? Sino po sa inyo dito na merong bagay at katayuan na gustong-gusto mong mangyari sa iyo at makaroon ka pero wala sa iyo. Tapos makikita mo sa ibang tao. Amen? Sila may pamilya na. Ikaw wala pa rin. Sila may anak na. Ikaw wala pa rin. Sila may trabaho na. Ikaw wala pa rin. Sila may sariling bahay na. Ikaw wala pa rin. Sila may bagong sasakyan na. Ikaw wala pa rin. Sila may pera na. Ikaw wala pa rin. Amen? Ano po ang kadalasang nararamdaman ng tao kapag gano'n? Talagang alam natin. Kasi nararamdaman natin. Tama po ba? At pansinin niyo mga kapatid. Amen? Isa ito sa mga katotohanan sa buhay. Paminsan hindi naaalisin ng Diyos. Pahihintulutan paminsan ng Diyos na makita mo sa ibang tao, amen, ang gusto mo na nasa kanila pero wala ka. Amen? Nakuha niyo ba yung kwento? Amen? Hindi tinago ng Diyos. Amen? Kay Hana na siya walang anak, pero si Penina ay merong mga anak. Amen? At alam niyo mga kapatid, ang inggit ay hindi magandang nararamdaman. Wala pong naiinggit na talagang masaya. Tama po ba? Alam niyo po ba ang inggit? Envy is pain when you see other people's blessing. Pain. Diba? Kapag nakikita mo, parang pinagpapala sila, nagkakaroon sila, pinalalago sila, samantalang ikaw ay wala kang natatanggap. Bakit siya ganon? Bakit siya meron? Bakit ako wala? Amen? Ikalawa mga kapatid, people will speak painful words about you. May mga tao na magsasalita ng hindi maganda sa'yo. Amen? Pero dito, hindi nila sinasadya. Amen? Tulad halimbawa, mga kapatid, yung kailan ka mga anak? Ay, hindi po ako buntis.
Ibig sabihin malaki yung tiyan. Hindi man niya intensyon na ma-offend ka, pero na-offend ka. Amen mo ba? At meron namang mga tao na sinasadya nilang magsalita ng masama laban sa'yo, tulad ni Penina kay Hana. 1 Samuel chapter 1 verse 6, siya ay labis na ginagalit ng kanyang kaagaw upang inisin siya. Kaya mga kapatid, asahan mo, may mga tao talagang iinisin ka. Tama ba? Intentionally. Amen? Sapagkat sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Amen? Hindi ko sinabi kung anong klaseng pangiinis ang ginagawa ni Penina kay Hana. Pero pwede natin ipagpalagay na ito ay sa paraan ng salita. Amen? Siguro, habang nasa sala sila, di ba, si Penina, alam mo, Hana, ang sarap palang mag-alaga ng bata mo. Lalo na kung kamukha ng papa niya. Siyempre, itong isa na walang anak si Hana, anong nararamdaman? Di ba, alam niyo yung gano'n? Kung talagang sinasadyang manginis, di ba, alam mo, ano, sarap palang karoon ng anak. Amen? Ay, oo nga pala, sorry, hindi mo pala nararamdaman. Wala ka palang anak. Amen? Sinasadya talaga ni Penina. Sabi sa binasa natin, labis siyang ginagalit para inisin siya. Alam niyo ano pong nakita ko dito? Unang mga kapatid, meron talagang mga tao na ayaw sa atin. Narinig mo ba yan? Narinig mo ba yan? Merong mga tao na ayaw sa iyo. They don't like you. That's why they hate you. Amen mo ba? Yes. Totoo ito. They will speak painful words about us. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, yung ayaw nila sa atin, kung ano yung hindi maganda sa atin, para bang yun palagi ang topic nila. Yun ang pinag-uusapan nila. Amen? Iinisin nila tayo. I-chismis nila tayo. Nangyayari po ba ito? Yes. O kaya naman gagawa sila ng ibang kwento para magmukhang masama tayo sa ibang tao. Amen po ba? Kasi nga, ayaw nila sa atin. Amen? At ikalawa mga kapatid, ito mas nakakalungkot. Yung mga tao na yon na nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa atin ay pwedeng nasa loob lang ng bahay. Si Hana at Penina ay parehong asawa ni Elkanah. Ibig sabihin, magkakasama sila sa isang bahay. Pero hindi gusto ni Penina si Hana. Amen? Ito pong mas nakakalungkot mga kapatid. Kung sino pa ang kasama mo sa bahay, o pwede nating sabihin kung sino pa ang iyong kamag-anak. Tahimik ata. Siya pa ang naninira sa'yo. Wala dito niyan. Mababait lahat ng relatives namin. Sobrang bait. Tama po ba? Sila pa yung nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo. Amen? They will speak painful words about us. Ikatlo mga kapatid, people will misunderstand us. Misunderstand. Amen? Sabi sa 1 Samuel chapter 1 verse 13, si Hana ay tahimik na nananalangin. Amen? Tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya inakala ni Eli na siya'y lasing. Napagkamalan ni Eli na lasing si Hana. Pero hindi naman talaga siya lasing. Kundi nananalangin si Hana. Amen? Alam niyo mga kapatid, tayong mga tao, paminsan, totoo ito, paminsan mali ang mga akala natin sa ibang tao. At vice versa, di ba? Mali din na paminsan yung akala nila sa atin. Amen? Merong isang lalaki na depressed na, suko na siya sa buhay. Kaya ang ginawa niya ay pumunta siya sa taas ng gusali. Amen? Para tapusin ang kanyang buhay. Gusto na niyang tumalon. Amen? At kung nandun na siya sa dulong bahagi ng building, patalon na siya. Doon sa baba,
Amen? Nakakita siya ng lalaki na walang dalawang kamay. Walang dalawang kamay. At nakita niya yung lalaki na yun ay patalon-talon. Talon-talon. So, parang ganito, walang dalawang kamay. Patalon-talon. Diba? Amen? So, sabi nung lalaki na gusto nang tumalon, gusto nang magpakamatay, nakita niya, amen, nung lalaki na yun, bigla niyang na-realize, nakonsensya siya, napaisip, at nagsabi sa kanyang sarili, amen, tignan mo yun. Yung tao na yun, yung lalaki na yun, na walang dalawang kamay, ay nagagawa pa rin tumalon o nagagawa pa rin maging masaya kahit hindi siya kumpleto. Samantalang ako dito, buo ang aking katawan. Amen? Pero suko na ako, gusto ko na magpakamatay. Kaya hindi niya tinuloy. Nagbago ang kanyang isip. Dali-dali. Amen? Yung lalaki na ito ay pinuntahan yung lalaki na walang dalawang kamay. Sabi niya, ang galing mo naman. Alam ko na hindi madali ang kalagayan mo. Pero nagagawa mo maging masaya o nagagawa mo magsaya. Biruin mo, patalon-talon ka lang. Sabi nung lalaki na walang dalawang kamay, sabi niya, ha? Sabi niya, hindi ako tumatalon para magsaya. Kundi tumatalon ako dahil makati ang ulo ko at hindi ko makamot. Excited siya po. Pangalan. Kaya pala siya, sabi ko, grabe ang saya. Nagkakagaling. Kaya gusto ko lang po kayo patawa. Sorry po, sorry. Pero totoo mga kapatid, ang punto ko doon, people sometimes will misunderstand us. Diba? Kaya alam niyo yung ginawa ng lalaki ulit? Amen? Tinuloy niya yung pantalon. Yung pambihira. So narito mga kapatid, ito po ang mga problema na kakaharapin natin sa ibang tao o sa mga tao na kapaligid sa atin. Nakakainis, nakakairita, nakakapanggigil. Amen? Pero ang sunod na tanong ay, ano pong gagawin natin? Pangalawa, amen, 2 points lang po ito, responding correctly. Amen? Kapag ang tao ay nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa iyo, kapag ang tao ay ginawan ka ng masama, anong gagawin mo? Amen? Magkulong sa bahay? Mag-isolate? Simula ngayon, hindi na ako makikipag-usap sa mga tao. Plastic sila, plastic! Sino sa inyo nakapagsalita ng, o niya, itaas ang iyong kamay. Mali! Kailanman, hindi pa rin nilayo ng Diyos na magsolo ka sa buhay. At hindi nilayo ng Diyos na umikot lang ang mundo mo sa loob ng bahay. Isa sa mga kailangan natin para mabuhay at lumago ay relationship at communication sa ibang tao. Amin po ba? Kapag ngayon kami, di ba, church is body of Christ, may mga tao. Amen po ba? Yan ay kasama sa buhay, kaya tayo nag-church. Amen, yes, para sumampa sa Panginoon, pero isa pang dahilan ay para makipag-fellowship, makipag-communicate tayo sa ibang mga tao, kapatid natin sa Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, ano bang gagawin mo? Magkim-kim? Ang sama ng loob, ito tinatawag na maging mapait, bitter. Amen? Ibig sabihin nito mga kapatid, yung sa tuwing may makakausap ka na tao, lagi mong uhugutin yung masamang ginawa sa'yo ng tao na yun. Yung hindi ka na naka-move on. Sino po dito ang hindi pa nakaka-move on? May kanta sa Mandaluyong, move on, brother. Move on, sister. This is the moving day. Move on na. O kaya naman, kapatid ko sa Panginoon, yung di ba, ibig sabihin ng bitter, yung bitterness, yung ang tingin mo sa lahat ng lalaki at babae tulad ng masamang ginawa silang tao na yun. Ano? Mga lalaki, manluloko, but not Brother Joseph. Yung isama si Brother Joseph niya. Ayan na, pogi mo.
babae, manggagamit. Amen? Pero mga kapatid, ang totoo, hindi lahat ng tao ay ganun. Amen po ba? Yung mga nagiging bitter, sometimes they quit. Ayoko na. Amen? Ayoko na pumasok sa trabaho, yung mga tao doon. Sama nang ayoko na pumasok sa school. Yung mga klase ko, bully. Amen? Ayoko na sa church. Amen? Yung mga kapatiran doon, ang gaganda at ang gagwapo. Eh, ayaw mo sa church. Pangit ka kasi. Pangatlo, magigante. Amen? Kung anong ginawa sa akin, gagawin ko rin sa kanya. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Narinig niyo po ba yung Pero sabi ng Panginoon, huwag kang gaganti. Ang sabi ko, sabi ng Panginoon, huwag kang gaganti. Dahil ang paghihigante ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. So, anong dapat gawin mga kapatid? Bisa na natin, ang tamang response, ipagkatiwala natin sila sa Panginoon. Sabi ko, ipagkatiwala natin sila sa Panginoon. Amen. Marahil ay may mga tao dito na kapag ikaw ay pinagsabihan o ginawa ng hindi mabuti, ikaw ay sumasabog. Ikaw ay sumusugot agad. Amen. Pero ang pinapakita ko sa atin dito ni Hana, kapag may problema ka sa ibang tao, manalangin ka. Yun ang unang ginawa ni Hana. Kausapin mo ang Panginoon, ibigay mo ang issue na yan o ang usapin na yan sa Panginoon. 1 Samuel 1:10. Ngayon sabi, si Ana ay labis na napagapag. Lagi siyang iniinis, ginagalit. Pero nung ginawa niya, siya ay nanalangin sa Panginoon. Amen? Wala tayong mababasa na gumanti si Hana. Wala tayong mababasa na pinakulang ni Hana si Penina. Ang ginawa ni Hana ay nanalangin siya sa Panginoon. Ibig sabihin nung nanalangin siya sa Panginoon, mga kapatid, naniniwala siya na hindi niya, amen, maayos yung gusot sa ibang tao ng siya lang, kundi kailangan niya ang tulong at biyaya ng ating Panginoon. Kasi paminsan mga kapatid, mahirap talaga ang masaktan. Amen po ba? Amen. Nag-testimony kanina. Di ba, Sister Maria? Siya'y pinagbintangan. People will misunderstand us. Hindi ako yung kumuha. Hindi ako yung nagnakaw. Tapos yun na nga, gagawa ka ng kwento. Siyempre, paminsan, ikakalat. Tapos pagdadaan ka, di ba? Yan yung malikot ang kamay. Ito yung nagnanakaw. Di ba? Ano mararamdaman mo? At diba, kapag hindi ka nag-ingat, mga kapatid, ang pwedeng mangyari ay magiganti ka. Hindi mo naman talaga ginawa yun. Pagod siya sa akin. Amen? Pero mga kapatid, amen, ang tamang gawin ay kailangan natin ng tulong ng Diyos kapag ikaw ay nasasaktan na sa ibang tao. Parang ganito yan mga kapatid. Pag ikay nananalangin, Panginoon, hingang malalim, hindi ako gaganyan. Ikaw ang nakakaalam kung anong makakabuti. Ikaw ang nakakaalam kung anong ginawa nila sa akin. Ikaw ang nakakarinig kung anong sinasabi nila sa akin. Nandiyan pa po ba kayo? Ikaw na ang bahala sa kanila. I give it to you, Lord. Amen po ba? Yo, narinig ko, ipagpasa Diyos muna lang. That's the correct response. Kapag merong mga problema sa ibang tao, not vengeance. Amen po ba? Ikalawa, pwede palang gantihan sila. Pero nang mabuti. Mahirap. 1 Samuel 1:14-15, kaya sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo yung alak. Ngunit sumagot si Ana, hindi, Panginoon ko, ako isang babaeng lubang nabubuluhan. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Nang pagbintangan ni Eli na lasing si Ana, kahit hindi naman totoo, alam niyo mga kapatid, ang naging tugon ni Hana, siya'y tumugon ng magalang at mahinahon pa rin. Sabi niya, hindi, Panginoon ko. Naniniwala ako kung lalagyan natin ng boses yan, naniniwala akong ganun ang tono ni Hana. Hindi, Panginoon ko. Kasi tinawag niya pa rin si Eli ng Panginoon.
Amen? Ang ibig sabihin niya dyan ng Panginoon, yan ay pagpapakita ng pagpapakumbaba at paggalang na inilalagay pa rin niya na mas mataas kaysa sa kanya si Eli. Pero yung pinagbintangan na siya, amen? Pero hindi siya nagtaas ng boses at nagwala. Sinong lasing? Ako! Hindi mo ba nakikita? Nananalangin ako. Hindi ganun na naging response ni Hannah. Tama mo ba? Naging magalang at marespeto pa rin si Hannah. At tama ang ginawa niya. Hindi siya gumante kung ano yung ginawa sa kanya ni Eli. Siya'y pinagbintangan. Amen? Sabi ni Marcus Aurelius, ang ganda nito, the best revenge is to be unlike him or her who performed the injury. The best revenge, ang pinaka mahusay na paghihiganti ay hindi maging katulad niya na gumawa ng masama o pinsala sa akin. Amen? Sabi ko nga kanina, pwede naman gumante, pero ang igaganti mo ay kabutihan. Hindi ka gaganti kung anong ginawa sa'yo. Amen? Ibig sabihin, kabaliktaran ang gagawin mo sa kanila. Meron nga tayong kasabihan, kapag pinato ka ng bato, batuhin mo lang na may kasamang parang may narinig ako may kasamang hollow blocks. Amen? Alam niyo mga kapatid, biblical yun. Romans 12, 20-21. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, sino may kaaway ngayong gabi? Bigyan mo ng makakain. Yung walang lason. Kilala ko kayo. Dahil joke lang. Kung siya'y nauuhaw, bigyan mo ng maiinom. Dahil kapag ginawa mo mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili na parang nilagyan mo ng baga ang kanyang ulo. Huwag kayong padadaig sa kasamaan, sa halip, talunin niyo ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Kaya ang best revenge, gantihan sila ng mabuti. Sabi ko, ang best revenge, gantihan sila ng mabuti. Gusto mong magigante sa kanila? Biblical, mabuti. Amen. Mamaya, hintayin nyo, mga kapatid. Ikatlo, piliin pa rin natin maging pagpapala sa Diyos at sa ibang tao kahit nakasakit sila sa atin. So, itong tatlo, manalangin, ano yun? Gantihan ng mabuti at piliin mo pa rin maging pagpapala. Amen. Tingnan niyo ang panalangin ni Hannah, 1 Samuel 1:11. Siya'y gumawa ng ganitong panatag. O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na yung titignan ng pagdurusa ng iyong lingkod, at aalalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi yung pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Walang anak si Hannah, mga kapatid, at yun ang pinangiinis sa kanya ng karibal niya. Pero dito sa panalangin niya, tignan niyo ang sabi niya, Panginoon, kapag binigyan mo ako ng anak, ibibigay ko siya sa'yo. Hindi niya sinabi, Panginoon, bigyan mo nga ako ng anak para may pagmalaki na ako sa ibang tao. Ganun ba yung sinabi niya? Para hindi na nila ako lait-laitin. At para ibabalandra ko na siya doon sa karibal ko, na lagi ako inis. No, mga kapatid, ang panalangin niya ay, Amen, ibigay ang anak niya, Amen. At alam niyo mga kapatid, ang naging anak niya dito ay si Samuel. Isa sa pinakamahusay at pinakamatuwid na naging propeta sa Israel. Ang propeta ay spokesperson ng Diyos. Siya ang nagsasalita sa mga tao on behalf of God. Ito ang sabi ng Diyos. Ganun ang trabaho ng mga propeta sa Bible. Amen. Kapag binasa niyo ang 1 Samuel, mga kapatid, matagal walang propeta sa Israel. Kasi matagal. Kaya ibig sabihin nun, wala din kapahayagan mula sa Diyos. Wala silang naririnig mula sa Diyos at hindi nila alam kung anong saloobin at kalooban ng Diyos. Pero nang ipanganak si Samuel, siya ang naging propeta ng Diyos sa Israel. Amen? Kaya nakakonekta ulit ang Israel sa Diyos. Nakatanggap muli ng mga kapahayagan mula sa Diyos ang Israel dahil kay Samuel. Amen? Katunayan, si Samuel ang nagbuhos ng langis sa unang dalawang naging hari sa Israel, si Saul at si David. Sa madaling salita, mga kapatid, naging pagpapala si Samuel sa Israel. Amen? At yun ay dahil hindi siya pinagdamot ni Hannah na kanyang nanay.
Sa halip na maghiganti si Hana, sa halip na magtimtim si Hana, sa halip na magplano na masama si Hana, pinili ni Hana na maging pagpapala sa iba, sa Israel, at kabilang doon, yung taong nangiinis sa kanya, si Penina. Bakit ko ibibigay itong anak ko? Di ba? Kung taong talaga ko iniinis, di ba? Pero mga kapatid, tama. Hanggang ito, tama ang puso ni Hana. Di ba yun yung wala sa kanya? Pero nung hiningi niya, willing niyang ibigay. Gusto niya pa rin maging pagpapala sa iba. Amen? At dahil naging tama ang naging response ni Hana, amen, nanalangin siya, hindi siya kumante, pinili niya maging pagpapala. Alam niyo mga kapatid, sinagot ng Diyos ang panalangin ni Hana. Sino dito gusto mong sagutin ng Diyos ang iyong panalangin? Magpatawad ka. Alam niyo, unforgiveness, it blocks your prayer. Amen po ba? Sabi ng Diyos sa Bible, kung ikaw ay may kasamaan ng loob, iwan mo yung handog sa altar, puntahan mo yung kagalit at makipagkasundo ka sa Kanya. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo yung paglapit, paghandog sa Panginoon, pero kung ikaw ay may kasamaan ng loob at ayaw magpatawad, hindi sasagutin ng Panginoon ang iyong panalangin. Amen po ba? 1 Samuel 1:20, sa takdang panahon, si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samuel sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, kapag binasa pa natin ang kwento, yes, binigay ni si Samuel, pero alam niyo mga kapatid, nagkaroon pa ng mga anak si Hana, 3 lalaki at 2 babae. 1 Samuel chapter 2 verses 20 to 21. Basahin ko na lang yung 21. Dinalaw ng Panginoon si Ana at siya'y naglihi at nagkaanak ng 3 lalaki at 2 babae. At ang batang si Samuel ay lumaki sa harapan ng Panginoon. Amen? At so yung pagkataas niya, binasbasan naman ni Eli si Elkanah at ang kanyang asawa. Tingnan niyo mga kapatid, yung tao na mali ang inakala sa kanya, nagsalita ng hindi totoo sa kanya, ay siya pang nagbasbas o nagpala kay Hana. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Yung mga taong pinagpakitaan mo pa rin ang mabuti, sa kabila na sila ay gumawa ng masama sa iyo, darating ang araw, magiging iba ang pagkakilala at trato nila sa iyo. At sila naman ang magpapakita ng kabutihan sa iyo. Amen. Alam niyo mga kapatid, totoo ito. May kapatiran tayo dito. Sinisiraan ang kanilang hanap buhay. Gustong ipasara ang kanilang negosyo. Ang nakakalungkot, yung mga naninirap nagsusumbong sa munisipyo ay mga Christian din. Mga born-again Christian din. Kaya posible, wala nang mic ko. Kaya posible mga kapatid na paminsan, amen, I pray, huwag naman mangyari. Paminsan, pati kapwa mong mananampalataya ay pwede kang ma-offend. Amen? Bakit? Bakit, Pastor? Dahil tao din sila. Amen po ba? Amen. Lagi mong tatandaan yun, ang tao makasalanan. Amen po ba? Pero ang nangyari mga kapatid, doon sa kwento ko, nagkaroon ng sunog sa Santa Ana Kaliwa. Yung nasunugan ay kamag-anak ng mga naninira sa kapatid natin ito. Ang ginawa ngayon ng kapatid natin ito ay nagbigay sila ng tulong, nagbigay sila ng mga damit at pera. Nang malaman ng mga naninira na gano'n ang ginawa nila, nahiya sila sa ginawa nilang paninira. Tumawag sila sa kapatiran natin ito at humihingi sila ng tawad. Pasensya na kayo. Amen? Hayaan nyo. Kayo na yung huling magne-negosyo dyan sa lugar na yun. Una, naninira. Pero nung ginawa nila ng kabutihan, ang ginanti nila kabutihan, amen, naging iba ang pagkakilala sa kanila. Diba? Bumabangong yung pangalan at reputasyon sa kanila. Amen po ba? Amen. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, may nabasa ako na ganito. Ito na yung last. Amen. Everything in life happens for a reason. Good people give you valuable memories. Bad people give you valuable lessons.
Amen? Kahit saan ka pumunta, may tao. Ang sabi ko, kahit saan ka pumunta, may tao. Ano ibig sabihin ng pastor? Kahit saan ka pumunta, pwede kang masaktan. Pwede kang makaproblema sa tao. Pero alam niyo mga kapatid, minsan, kasama sa plano ng Diyos yun. Amen? Alam niyo, may mga tao minsan na parang mga liha. Alam niyo yung liha? Magaspang yun, di ba? Minsan may mga taong magaspang. Ang ugali. Pero anong ginagawa ng liha? Di ba? Magaspang, pero pinapakinis ka. Nakuha niyo yan? Anong ibig sabihin nun? Paminsan, yung mga taong nakakasakit sa atin, paminsan nagiging tulong sila sa atin. Nagbibigay sila ng aral. Sa mga tao na yon, natututo ka na maging mas mapagpasensya, maging mas maunawain. Amen. Matutong magpatawad, magpalaya, maging mapagpakumbaba. Alam niyo mga kapatid, amen. Personally, ako po, amen, ay maikli ang aking pasensya. Alam niyo ng aking may bahay. Amen? Pero pinasok ko itong pagpapastor. Alam niyo po, ang trabaho ng pastor, kailangan ng marami at mahabang pasensya. Salamat. Una, nandyan yung aking may bahay. Amen. Alam niyan, kapag naiinis na ako, amen. Pastor ka. Kasi ang pastor, mga kapatid, ang ministry ng pastor ay tao. Nakikisalamu ako sa inyo na napakabait. Nasira nga yung cover ng Bible ko. Muntik na naman uminit ang ulo ko. Pero nung ipinangaral ko ito, amen, relax. Tinuturuan ka, Timothy, maging mapagpasensya. Alam mo yun, Ronnie? Minsan ayoko na. Hindi naman ikaw. Minsan sabi ko, huwag ko na kaya padaluhin. Sabi ng Ronnie ko, wow. Panginoon nga eh. Oo nga pala. Sorry. Amen po ba? Amen. Bad people give you valuable lessons. Sa aking pagpapastor, salamat sa aking Panginoon. Ako rin natututo. Salamuha sa ibang tao, maging mapagpasensya. Amen. Hallelujah. Kaya ganun ka rin. Sino sa inyo dito may ilang pasensya? Amen. Lagi ko tinitignan yung aking pastor, napakahaba ng pasensya. Alam niyo ni Brother Renz, Mr. Presi. Pero si Pastor Boy, joke lang. Joke lang. Hallelujah. Ngayong gabi, mga kapatid, problems with people. May correct response. Kapag ikaw ay naging tama ang tugon, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen? Habang bawat isa'y nakayo ko, ngayong gabi. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Panginoon, ang hindi ko po nagawa, ay ikaw ang gumawa. Tulungan mo, Diyos. Ang bawat tao na narito, Panginoon. Hallelujah. Hindi lang ako, Panginoon, ang nakakaranas na pag-encounter ng ganito. Bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kami ay tao at kami ay napapalibutan ng mga tao. Praise God. Mga tao, Panginoon, paminsan na magsasalita ang masama sa amin, gagawa ng laban sa amin, Panginoon. Lord, but please help us, Lord God, to be more patient, Panginoon. Kagaya ng iyong pagpapasensya sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, ngayong gabi, magpalaya ka. Magpalaya ka, Panginoon. Magpalaya ka. May mga tao, Panginoon, na kailangan namin patawarin. Yes, masakit. Yes, hindi maganda.
ang kanilang ginawa. Yes, hindi mabuti, Panginoon, kanilang sinabi. But tonight, I choose to forgive. Praise God. Hallelujah. Meron po bang first time ngayong gabi? Hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoon. Salamat, bro. Amen. Sa pag-attend. Ngayong gabi nasamahan ka ni Brother Joseph para iigid ka sa isang panalangin. Praise God. Thank you, Lord, for this one precious soul. Hallelujah. Glorify your name. At kakausapin ko bawat isa ngayong gabi. Amen. Mag-altar call tayo. Praise God. Tulungan tayo ng ating Panginoon bukas. Harap ka ulit sa mga tao. Amen. Harap ka sa kapitbahay mo, katrabaho mo, kaklase mo, pati sa kamag-anak mo. Paminsan ay, para pag ayaw mo na silang makita. Pero, kita natin ngayong gabi, paminsan, ang Panginoon pa ang nagdadala sa kanila sa iyo. Para turuan ka, para hubugin ka. Amen. May gustong gawin ang Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng mga tao na yun. Binubuksan natin ang ating altar habang inaawit natin. Amen. Yung inaawit natin kanina, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh Spirit, come with us, oh yes, we will not lives from the veil things. Oh Lord, we cast down our idols, so give us clean hands, give us pure hearts. So let us not leave our souls to one. Give us clean hands, give us pure hearts. So let us not leave our souls to one another. Our hearts, even our needs. Oh Spirit, come make us some more. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down idols and give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not give our souls to another. So give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not give our souls to another. Oh, let us be that generation that sees. That seeks your face, oh God, oh God, oh God, let us be that generation that seeks your face, oh God. Give us clean hands, give us clean hands. So, give us pure heart. Oh, we cry out, we cry out. Give us clean hands, give us pure. Let us stop one thing.
So give us clean hands, give us pure. Let us now give our souls to one. Hinihiling pasalamatan natin ang ating we give you glory, we give you praise, Panginoon, maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa iyong mga pagpapala, sa iyong biyaya, Panginoon Diyos, sa lakas na ito, pagpapanaya, pagpapatawad, Panginoon, namin hindi dapat na gawin, Panginoon, sa ibang mga tao, O Diyos, na nakasakit, nakagawa, nakapagsalita, na hindi mabuti, Panginoon, ang laban sa amin. Panginoon, maraming pong salamat. Sa gabi ito, O Diyos, tinulungan mo pong muli kami, Panginoon, na hallelujah, kahit anong gawin namin, Panginoon, na nabubuhay kami, Panginoon, kasama ang ibang tao. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, kung paano makisalamuha sa kanila ng tama, Panginoon Diyos, ayon sa mga salita mo na aming narinig, Panginoon. Palagi kaming matuto, Panginoon Diyos, na magpatawad, magpalaya, Panginoon Diyos. Patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng mahabang pasensya, Panginoon, at patuloy mo kaming ilagay na kami, O Diyos, bilang iyong mga anak, ang mas nakakaunawa, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa ginawa mo. Ngayong gabi, Panginoon Diyos, hallelujah, pagpalain mo ang iyong mga anak na ito, Panginoon. Naharap muli kami bukas, Panginoon, Lord God, sa huling araw, Panginoon, ng isang linggo. Maraming salamat sa isang buong linggo nagdaan, Panginoon, na ingatan, pinalakas, at pinagpala mo kami, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus natin magsabi na nga. Amen! Praise God! Panagpaman natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat po sa bawat isa. Amen! Sa inyong pagdalo. Ingat po ang bawat isa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God!